Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Sweet Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Martes ay matatagpuan sa Mateo, Kapitulo 13, talatang 31 hanggang 33. Ito ang sinasabi. Sa pagpapatuloy, isa pang talinghaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy, kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Nagsalaysay pa si Jesus ng ibang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina hanggang umalsa ang buong masa ng harina. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, narito muli ang iyong mga anak upang ikaw, O Diyos, ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan sa umagang ito. Panginoong Hesus, aming tinataas sa inyo ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, Panginoon, at pagalingin upang maibalik ang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Gayon din po, Diyos, sa aming mga kapatid na patuloy na nagpapagaling. Patuloy mo silang ibalik ang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman, Panginoon. Panginoong Hesus, amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nagsisihanda upang pumasok sa kanilang mga trabaho. Sila po'y ingatan sa pagbabiyahe, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Tulungan mo sila, O Diyos, na makarating sa kanilang mga trabaho ng maluwalhati. Gayon din po, Panginoon, sa kanilang trabaho, anuman ang kanilang ginagawa, O Diyos, dalangin ko ang pag-iingat at pagpapala ay ibuhos mo sa kanila, Panginoon. Lalong-lalo na sa mga kaibigan namin nagtatrabaho sa mga lansangan, ang mga enforcer, mga naglilinis ng kalsada. Patuloy mo silang ingatan, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Ikaw, Diyos, ang magbibigay sa kanilang kapayapaan ng kanilang mga puso, Panginoon, upang sila ay makapaglingkod ng maayos sa kanilang kapwa. Gayon din po, Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga mangingisda na patuloy mo silang ingatan sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sila sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito'y iyong pinahinto. Gayon po, Diyos, aming inilalapit ang aming mga kaibigang mga magsasaka. Patuloy mo po silang ingatan ama sa kanilang pagsaka. Ibangon mo sila, Panginoon, sa kahirapan, Panginoon. Bagkus ikaw ang siyang patuloy na magpala sa kanila upang ang kanilang mga pananim ay tumubo ng maayos
at makapag-ani ng marami, Panginoon, upang marami pong mga pagkain ang maihanda ng iyong mga anak dito sa lupa, Panginoon. Panginoong Hesus, amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang mga OFW. Patuloy mong ingatan sila. Ilayo mo sila, O Diyos, sa anumang pagsubok sa buhay sa ibang bansa. Bagkus sila po iyong tulungan, alalayan, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa. Proteksyonan mo sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ang mga naghahanap ng trabaho, ito man ay lokal o abroad, patuloy mo po silang ingatan. Patuloy, naway makasumpong sila, Panginoon, ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu na siyang patuloy na umaalalay sa bawat anak mong Panginoon. Panginoong Hesus, amin ding naalala ang aming mga kaibigan na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Pagpalain mo po sila, ingatan, ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Gayon din po ang kanilang mga pamilya, Panginoon, na patuloy na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Gayon din po, Panginoon, naming inilalapit sa inyo ang mga kaibigan naming nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Sila po'y pagpalain mo at ingatan mo. Naway ang pag-iibigan ang siyang naghahari sa puso ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng aming mga katugunan, sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ipagpatuloy natin ngayon ang ating pagpapaliwanag sa salita ng Diyos, gaya ng sistematikong paggawa natin ito linggo-linggo. Ngunit una sa lahat, may isa o dalawa akong puntong nais tapusin sa nakaraang mensahe tungkol sa tilinghaga ng butil ng mustasa. Nang nakaraan, ipinaliwanag natin ang Mateo 13, talatang 31. Ang isang talinghaga may malaking kahalagahan dahil ito'y makikita sa 3 synoptic ng Ebanghelyo. Iyon ay ayon kina Mateo, Marcos at San Lucas. Nakikita natin kung gaano kahalaga ang larawan ng binhi sa turo ng Panginoon. Ngunit may iba pang puntong hindi pa natin nakikita, mga kaibigan. Nagbigay si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga na sinasabi ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid. Iyon ang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi. Ngunit nang tumubo ay siyang pinakamalaki sa mga halaman at nagiging punong kahoy. Ano pat ang mga ibon ay dumarating at nagpupugad sa kaniyang mga sanga. At kaya, nagtuturo ang Panginoong Hesus, gaya ng madalas niyang ginagawa sa pamagitan ng talinghaga. Siguro itinuro niya ang halaman ng mustasa, isang puno nito na nakatayo roon sa bukid para makita ng lahat ang sinasabing ang kaharian ng Diyos ay mailalarawan masdan sa puno ng mustasang ito. Ito inihasik na isang maliit na butil, ngunit tingnan kung gaano ito kalaki. Sa Palestina, minsan lumalaki ang mustasa ng hanggang 8 o 10 talampakan. Yan ang dahilan kung bakit maaari itong tawaging puno. Halos doble ang aking tangkad ang 10 talampakan.
Kaya ito'y maituturing na napakalaking puno na umusbong mula sa isang napakaliit na butil ng mustasa. Sinasabi sa Panginoong Hesus na kung titingnan ninyo itong mabuti at espiritual na uunawain ito, naririto ang larawan ng kaharian. Nang inihasik ang kaharian, ito'y inihasik sa mundo bilang isang munting butil. Ano ang inaasahan ninyo sa isang munting butil? Inaasahan ninyo ang isang munting halaman, ngunit sa halip nito, may isang malaking halaman. Kayo na lumalaki hanggang puno. Sa totoo lang, mga kaibigan, ang mustasa ay hindi isang puno. Ito'y isang herb o damong gamot, no? Ito'y isang gulay. Pero, ito'y lumalaki hanggang sa sukat ng isang puno. Anong tangkad nito? May kabilisan din ang paglaki nito. Kaya, ito'y isang larawan ng uri ng life power o kapangyarihan, pambuhay na nasa loob ng munting butil na kayang makapagpaubungan ng isang napakalaking halaman. Sinasabi ng Panginoong Hesus na mula rito, maaari kayong makakuha ng larawan ng kaharian. Tulad din ng sinabi ko noong lakaraan, kapag tiningnan ninyo ang talinghaga ng darnel at ng trigo, kapag nakita ninyo ang magkahalo-halong kalagayan sa kaharian ng Diyos, ng mabuti, masasama, medyo panghihinaan kayo ng loob. Nagtaka kayo kung may kinabukasan pa ang kaharian ng Diyos. At ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus ang talinghagang ito para sabihin nariyan ang kapangyarihan ng Diyos. Kahit na mukhang maliit at ang gawain, kahit na mukhang maliit ang butil, isang dakilang gawain ang kalalabasan nito. Gaano kadakila kaya? Lalaki ang gawain ito? Sinasabi niyang kahit na ang mga ibon sa himpapawid ay darating at mamumuhay rito. Ang mga ito'y mamumugad sa mga sanga ng halaman ng mustasa. Sa paggamit ng larawang ito, mga kaibigan, agad niyang ibinabaling ang ating pansin sa lumang tipan dahil sinasadya niyang gamitin ang lingwahe ng lumang tipan dito. Ano ang lingwaheng ito ng lumang tipan? Kung titingnan sa Ezekiel Kapitulo 31, talatang 3 hanggang 14, o sa Daniel Kapitulo 4, talatang 10 hanggang 12, mapapansin ninyo na ang mga makamundong kaharian ay inilalarawan bilang malaking puno, kung saan namumugad ang mga ibon ng himpapawid at nakikililim naman ang mga hayop. Ngunit ang particular na sanggunian natin ay sa Ezekiel Kapitulo 17, talatang 22 hanggang 24. At particular na interesado tayo sa mga versikulong ito dahil sa totoo lang, tinutukoy nito ang kaharian ng Mesiyas, ang kaharian ng Kristo. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, mga kaibigan. Ako mismo ay kukuha ng suwi mula sa dulo ng mataas na sedro at aking itatanim. Sa pinakamataas ng kanyang sariwang sanga ay puputol ako ng supling at aking itatanim sa isang mataas at matayog na bundok. Sa kaitaasan ng bundok ng Israel
ay aking itatanim iyon upang ito'y magsanga at magbunga at maging mainam na sidro. At sa lilim niyon ay tatahan ang lahat ng uri ng hayop at sa lilim ng mga sanga niyon ay magpupugad ang lahat ng uri ng mga ibon. At malalaman ng lahat ng punong kahoy sa parang na akong Panginoon ang nagbaba sa mataas na punong kahoy, nagtaas sa mababang punong kahoy. Nais kong particular na pansinin natin ang mga salitang ito. Nagtaas sa mababang punong kahoy. Ang halamang mustasa, tulad ng nakita natin, ay di talagang matatawag na puno. Ngunit ito'y lumalago upang maging isang puno. Kanyang itinataas ang mga mabababang bagay, ang mga mabababang puno. Tumayo sa sariwang punong kahoy at nagpapanariwa sa tuyong punong kahoy. Akong Panginoon ang nagsalita at gagawa niyaon. Ngayon, para bang sa pagtukoy rito ng pagtataas ng isang mababang puno sa propesiya, tinutukoy ng Panginoong Hesus ang puno ng mustasa, mga kaibigan, na masasabing pinakamababa sa lahat ng uri ng punong maiisip niyo. Ang sidro, sa katayuan ay isang matatag at matayog na puno. Ang pulang sidro, halimbawa, ay isang puno na napakatibay at kaya ito'y nagiging isang lubhang mabuting kahoy. Malakas ang resistensya nito laban sa tubig. Kaya nitong matagalan ang kabulukan at iba pa. Pero, kumpara sa sidro, ang mustasa na ang pinakamababang puno, ito'y palaging ganito. Kinukuha ng Panginoon ang mga mabababang bagay at itinataas ang mga ito. Kinukuha ng Diyos ang mga hangal na bagay at ginagamit sa paglilito sa mga matatalino. Palaging ganito ang prinsipyo niya, mga kaibigan. Nang dumating ang Panginoong Hesus sa Jerusalem, hindi siya sumakay sa isang Arabian Charger, isang maringal na kabayo, tulad ng napapansin ng maraming nangangaral. Siya'y sumakay sa isang asno, ang mas mababang uri ng transportasyon. Dito nakikita natin na nangyayari ang parehong bagay. Sadyang itinuturo ng Panginoong Hesus tayo sa sanggunian sa Ezekiel at nilagyan niya ito ng kaibahan upang maipakita ang kalikasan ng kaharian sa kasalukuyang panahon. At kaya, anong tinutukoy ng mga ibong nananahan sa mga sanga? Kung titingnan ninyo mabuti ang mga sangguniang ito, makikita ninyo halimbawa sa Ezekiel 31:6 na ang mga ibon sa mga sanga ay ang malalaking bansa. Sinasabi sa atin ng Ezekiel 31:6 na ang mga ibon at mga hayop ay kumakatawan sa lahat ng malalaking bansa sa mundo. Kaya hindi tayo iniwanang manghuhula kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Naroon lahat ang mga susi. Iyon ay kung alam ninyo ang salita ng Diyos. Ang larawan, kung gayon ay ang kaharian ng Diyos na nagsimula sa mumunti at di mahalagang pasimula na naging isang napakalaking kapangyarihan sa mundo. At kaya dumayo roon ang mga bansa upang manahan sa lilim nito. Ngayon, siyempre habang ito ay pinapakinggan ng mga disipulo, kailangan nilang tanggapin
ito sa pamagitan ng pananampalataya. Wala pa silang katuparang nakikita. Wala pang malaking bansa na nananahan sa lilim ng kaharian. Sa yuktong iyon, ang kaharian ay yaong butil ng mustasa. Ito'y walang halaga. Walang gaanong pumapansin dito. Nayanig nito pansamantala ang mga tao sa Palestina. Pero hindi nagbigay ng anumang pansin ang ibang mga bansa ng mundo sa kaharian ng Diyos. Ngunit nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan tayo'y mga saksi sa katuparan ng mga itinuturo ni Hesukristo. Sinabi niya na ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ayon sa Mateo, Kapitulo 24, talatang 35. Nakikita natin na ang kanyang mga salita ay di lumilipas. Kailangang tanggapin ng mga alagad ang mga salita ni Jesus sa pamagitan ng pananampalataya. Paano nila malalaman kung totoo ang kanyang sinasabi? Sa balang araw, ang malalaking bansa ng mundo ay lililim sa mga sanga ng kaharian ng Diyos. Ngunit, nakikita natin na ang sinasabi niya ay totoo. Sa panahon ngayon, mga kaibigan, ang malalaking bansa ng mundo, yun ay marami sa mga pinakamalalaking bansa ay lumililim sa mga sanga ng punong ito. Ipinapahayag nila na sila'y mga Kristiyanong bansa. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at Panginoon, salamat sa pagbibigay mo sa amin ng pag-asa. Tulungan mo po kami bilang individual, bilang pamilya, at higit sa lahat bilang isang bansa na manumbalik sa iyo, na sumunod sa iyo ng buong katapatan. Tulungan mo po kami na maging tunay na Kristiyanong bansa. Angkinin mo po kami bilang iyong at huwag mo kaming ipaubaya sa kaaway. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.